Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. So first message po ni Cancer, we have the energy of the whale. Sabi dito, live as fully conscious being. Okay? So, maaari kasi ng iba sa inyo, 'di ba? Minsan kapag sobrang busy tayo, sobrang maraming ginagawa, sometimes hindi na tayo aware, no, sa mga nangyayaring iba sa paligid natin. Focus na lang tayo sa kung ano lang yung pinagkakaabalahan natin, no? So, what else? By the way, maraming salamat, no, for subscribing. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. Please click the join button po sa baba na video kung gusto din po ninyo na mag-join sa membership. Financial discipline, Cancer. Maaring paalala ito sa inyo, matinding paalala, no, na pairalin ninyo lalo-lalo na sa ngayon ang inyong disiplina, lalo-lalo na pagdating sa pagmamanage ng inyong pera, paghawak ng inyong pera, paggastos. Kung wala pa kayong, kunyari, hindi kayo budget plan, hindi kayo gumagawa ng budget plan, this could be a reminder para sa iyo, no, na isa din yan sa mga importanteng kailangan nating gawin. Kasi kapag meron tayong plano, may guide tayo kung saan napupunta or saan mapupunta dapat ang pera natin, magkano yung in in and out, 'di ba, ng mga pera natin. So at least alam natin kung ano ang nangyayari. We can make a sound and a fair decision, 'di ba? Lalo-lalo na pagdating sa mga kaperahang aspeto, okay? So, tingnan natin ano pa ang ganap for Cancer. So, we have the Ten of Swords. So, Ten of Swords, kung nakikita ninyo, bumagsak, no, yung tao, bagsak siya, yung mga sword sa katusok sa tagiliran at sa likod niya. So, ibig sabihin nito na, for some of you lang, no, Cancer, hindi naman para sa lahat. But some of you rito, maaring naka-experience kayo ng panluloko. Maaring recently lang yan or pa pwedeng few months ago or years ago na maaaring naloko kayo ng kung sino man. O pwedeng this is someone na kilala nyo na, this could be someone na malapit sa puso mo, kapamilya mo, mahal mo sa buhay, kaibigan. You know, it could be anyone na nakapanakit ng inyong damdamin dito. Naloko kayo na pwedeng na backstabbed kayo, 'di ba? Na traitor kayo, 'di ba? Kasi pwedeng tagidiran or likod ito eh. So hindi ninyo nakita, hindi harap-harapan, 'di ba? Yung nagawang ito sa iyo, ginulat ka na lang, 'di ba? Na-discover mo na lang na oh wow, 'di ba? Niloko ka na pala, pinagsinungalingan ka na pala, 'di ba? Yung ganon. So for the longest time siguro, ganyan kayo na kayo, parang low vibe kayo, bumagsak kayo, na nasaktan kayo ng bongga, 'di ba? Pero ngayon, since this is Ten of Swords, 10 represents endings and beginnings. So, pwedeng tatapusin mo na 'to. Kung ano man ito, kung kailan man 'to nangyari, you're going to put an end to that sa ngayon. At pwedeng iniisip mo na sa ngayon na bumangon na sa kapagkakalugmok ninyo, 'di ba? Maaaring magkakaroon na kayo ngayon ng positive, positive mind, 'di ba? Magpa-positive thoughts na kayo ngayon at maiisip niyo na kung ganito yung mangyayari sa'yo, lalong puwede kang lokohin pa ng ibang tao, 'di ba? Pupuwedeng, pagtatawanan ka ng mga taong nakasakit ng inyong damdamin, 'di ba? Kasi parang wala kang laban, eh, hindi ka lumalaban sa buhay. So, pupuwedeng magkaroon ng realization ng iba sa inyo na hindi po pwede 'yun, 'di ba? Maaaring ngayon magkakaroon na rin kayo papaano ng enlightenment, 'di ba? Maglilinaw na din siguro ang isip mo, gagana yung pakiramdam mo at iisipin mo ngayon yung sarili mo,
no? Hindi mo na iisipin yung mga taong nakapanakit ang iyong damdamin, bahala na sila sa buhay nila, 'di ba? Mas maaaring mag-focus kayo ngayon sa pagbangon, pagmo-move on. Aasikasuhin mo dito yung sarili mo more than iisipin mo kung ano yung mga ginawa pa sa'yo ng kung sino man, no? So, we have Six of Pentacles at magsisimula ng pumasok ang grasya, magsisimula ng pumasok ang swerte sa buhay mo. Kasi ganoon talaga kapag nag-shift ang energy natin from negative to positive, 'di ba? Positive energy will attract positive things, beautiful things, 'di ba? Kaya 'yun. No? Ngayon, mag-iisip kayo, nababangon na kayo sa buhay, aalagwa na kayo, papunta na kayo sa pag-move on. Kaya yung universe, no, mabibisi din sa pagpapadala sa iyo ng biyaya. Magiging busy din ang universe sa pagpapadala sa iyo ng blessings, ng mga magagandang bagay, ng mga bagay na makakatulong sa iyo, mapapakinabangan mo, 'di ba? At si Six of Pentacles, prosperity, abundance ito. At hindi lang 'yan para sa iyo. Kasi naturally you are a compassionate person, you are a generous person. Kaya kung ano man ang mare-receive mong biyaya, ay nako, hindi mo lang yan sasarilinin. You are definitely going to share them with other people. No? Kasi mapagbigay kayo, maawain kayo. 'Di ba? Kaya nga naaabuso kayo ng ibang tao kasi sa sobrang compassionate ninyo. You know? So we have the Three of Swords. So definitely this is related to the Ten of Swords energy na yun, naging gutay-gutay pala ang puso ninyo. Oh, 'di ba? Kung ano man ang nangyari sa inyo diyan, talagang you were torn. Yung puso ninyo, gutay-gutay. 'Di ba? As in, nasaktan kayo dito ng bongga. Siguro cancer, yung nakapanloko sa'yo na taong ito. O pwedeng mahal mo sa buhay, 'di ba? O pwedeng kadugo mo, kamag-anak mo, kapamilya mo, o pwedeng kaibigan, 'di ba? So, yun, nasaktan ka, binitray ka, niloko ka. Maaaring ganun ang nangyari sa'yo in the past. Pero maganda to na iisipin mo na ngayon ang mag-move on from this. Kasi otherwise, mas lalo ka lang malulungkot, 'di ba? If you're going to dwell on that situation, pwedeng mas lalo ka lang malulungkot at mas lalo ka lang masasaktan pa. Kaya, ayun, that's good, no, na you are moving on. Siguro ngayon magsisimula ka ng isipin ang pagtanggap, kasi siguro for the longest time, hindi mo pa natatanggap, hindi basta-basta, no? But, yeah, so siguro sa ngayon, unti-unti, tatanggapin mo na yan. Unti-unti siguro iisipin mo na gano'n talaga ang buhay, 'di ba? Life is not perfect. At yung mga tao din sa paligid natin, they are not perfect. Kaya po pwedeng meron talagang makagawa ng hindi mabuti sa'yo. Pero ikaw ay mabait, ikaw ay very compassionate person. Kaya magagawa mo pa rin patawarin, no, yung mga taong ito. So we have the Nine of Wands, pero from here on, dahil sa nangyaring ito sa'yo, matututo ka ng mag-set ng boundaries, which is good. Ganun talaga, 'di ba? Lahat ng pangyayari sa buhay talaga natin may purpose, may rason, at maaring isa sa mga dahilan kung bakit nangyari ang mga panlolokong ito sa'yo, pananakit ng inyong damdamin, for you to learn to set your boundaries. Kasi baka dati, nagdadalawang isip ka. Maaring dati, nagtitiwala ka 100% sa maraming tao sa paligid mo. At ngayon, naloko ka. Ngayong may nakapagpaiyak sa'yo, nakapagdulot ng sama ng loob sa'yo, maaaring ngayon, marirealize mo na mahalaga ang mayroong boundaries. 'Di ba? Para malimitahan mo ang mga tao sa paligid mo sa kung hanggang saan lang sila dapat tumayo. Okay? So, what else? We have Ten of Wands. So, ending, no? May ending and beginning. Dito din, may ending and beginning. So, kung ano man itong parang ano kayo magki-clean up kayo ng sarili ninyo, ng buhay ninyo, na kung sino man or ano man ang mga bagay or sitwasyon na ito
Yung nagko-cause ng difficulty ba sa buhay ninyo, aalisin mo na din 'yan, tatanggalin mo na sa buhay mo. So, somehow it is good, 'di ba, para na makapagbagong buhay ka na, para na makapagsimula ka ng bagong chapter sa buhay mo on a clean slate na alam mo magiging masaya ka, magiging magaan ang pakiramdam mo. Kaya yeah, go for it. Kung ano 'tong nagko-cause ng burden sa'yo, whether tao or situation, tanggalin mo na 'yon sa buhay mo. Kasi kapag nagtatanggal ka din ng negativity sa sarili mo, nagkakaroon ka man lalo ng mas maraming lugar para sa mas mga bago at positibo at mabubuting sitwasyon or tao or bagay, no? Parang papahiwatig ka na you are welcoming something new or someone new in your life. So what else? We have Queen of Swords. Ayan, and you're going to be truthful from here on. Ngayon mas matututo ka ng mag-express ng totoo mong saloobin, yung totoong iniisip mo, 'di ba? Mas magiging truthful ka na sa ngayon, mas magiging honest, mas magiging, malinaw na ang pakikipag-communicate mo with other people, you know? So, you're going to speak your truth from here on. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.